Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak ng when evidence na ko po mga kabibig, parang na-shock ako sa revelasyon ni Madam Maharlika sa gabing ito. Grabe ang kanyang vlog live kanina tungkol sa ipapalapa ni Marcos Coting Jr. sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Inday Sara kasi nakapasok na ang ICC. Nako, kung totoo ito na ang simula ng pagbagsak ng mga Duterte. The latest interview ni Martin Romualdez, tinanong siya sa ni Tabierna at yung isang taga-media na meron bang naghain ng impeachment kay VP Sara Duterte? Nako, alam mo ba kung ano ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez? Kung ang mga kabayan black ang maghahain ng impeachment, of course, i-entertain nila. Nako, parang iba ang mangyayari ngayon 2024. Parang pinapahingalan nila sina VP Sara Duterte at Pangulong Duterte, pero pag tungtong ng unang buwan, January 2024, ito na ang mga kagimbal-gimbal na mangyayari ng mga Duterte. You observe, marami nang umalis sa poder ng mga Duterte. Konti na lang ang natira sa PDP laban. Ngayon, si VP Sara Duterte, I don't know si VP Sara Duterte kung sino ba ang paniniwalaan niya, kung saan siya maniniwala, kung ano ang kayang aksyon na gagawin mga kabibig. Lalo na itong mga nagsilabasa ng mga updates ni Madam Maharlika, I'm sure naman meron ding nagsasabi kay VP Sara Duterte. Pero baka remain cool and chill lang si VP Sara Duterte kasi ang alam niya, ang kanyang kasangga ay ang mga taong naniniwala sa kanya. Pero paano, kung ano ang mangyayari kung itong mga taong kasangga niya ay iiwan siya nang dahil lang sa mga issue na pilit pinapalabas, na pilit pinapasama ang kanyang imahe. Napanood ko kanina ang live ni Madam Maharlika at eto na. Eto na mga kabibig, panoorin natin ha. Junior Coting na dapat hindi tayo pangimasukan ng ICC. Alright? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, right? Lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na, nakapasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ninyo, papayagan ng taong bayan ang, hinagdagaw lang yung ebidensya dito ha, kung papayagan ng taong bayan ang ginawang pagtatraidor ni Marcos Jr. sa, okay, dito kay Inday Sara. Okay, tingnan natin, tsaka kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano yung ibig ko sabihin na ipapalapa si Inday? Alright? Buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatraidor sa kanyang ka-unit team, okay? Na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito. Actually, this is date, kasi send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Nasa Pilipinas na at meron din tayong puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin, mga kababayan, na nandiyan na sa Pilipinas. Alright? So, nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagkikipagsabuatan ang ICC, oh my God, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga dyan sa Pilipinas para mag-imbestiga dun sa binibintang nila na di umanong EJK drug violation, war violation, drug war violation na binibintang nila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaluslos, ni Lisa at si Coting, magmaang-maangan lang yan. Diba, kunyari lang yan. Planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Actually, sinabi ko na to sa inyo I think few weeks ago or last month pa, doon sa
operation itutumba. Hala. Diba? Operation, plan or operation itutumba na papapasukan ng ICC, ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI, nandyan na, di ba? Nakita nyo naman. So, bilang pagtatraidor ng gobyerno ni Kuting, okay, ipinasa, okay, ng DFA sa tanggapan ni Bonjing Remulla na hanggang ngayon di natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source, sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa banig na yon. So, but before siya nakaratay sa banig, mga palangga, si Boying Remulla, ang DOJ Secretary ninyo, na Jotang Ginemes, ay from DFA, okay, from DFA, Department of Foreign Affairs, yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestigahan na yung di umanong EJK na binabato kay Pangulong Duterte ay ifinorward kay Remulla. Naku Hindi pa ito po. nababalita sa media. Hala. Only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting ahas sa DFA at dyan sa binalahura na taga-Congress, okay, binalahura ng yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Hala. So, yun po ang video ni Miss Maharlika. Talagang na-shock ako sa kanyang ibinahaging kwento, ibinahaging expose na nandito na sa Pilipinas ang ICC at nagsimula ng mag-imbestiga sa pamilyang Duterte. Naku po mga kabibig, talagang ito na ang huling alas ni Tambaloslos para mapabagsak si VP Sara Duterte. Ito na ang huling alas ng mga Kuting, at ni, sino ba ito? Liza, Lolala. Naku mga bibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi ng mga netizen, bakit ayaw pang kumilos ng mga militar? Sa totoo lang, nakakagigil na ang ginawa ng mga korap na politiko. Kawawa ang mga mamamayang Pilipino. Pinag-aagawan ng ang kayamanan ng ating bayan. Tayong taong bayan ang lalaban sa mga kawatan. Let's fight for our country. Ay nako. Good evening. I hope you're in good health. Salamat sa mga impormasyon ibinigay mo, Miss Maharlika. At sana hindi pabayaan ng mga militar sina VP Sara at ex-President Duterte. Ito pa. Punong-puno ng pag-asa ang Pilipino nung inihalal sina BBM at Sara Duterte. Pero biglang naglaho lahat ng maraming mga expose ang nailantad ni Maharlika at exposed na ang mga baho ng administrasyon. Ngayon lang sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsiwalat ang baho ng Kongreso at ng ibang mga taong nagbigay ng hindi magandang impression pala sa bansa natin. Inday Sara, kick out ang mga ungrateful, tapos dapat protektahan natin si Tatay Digong at VP Sara. Wala na kaming tiwala sa ating presidente. Ito pa, I made a mistake when I choose BBM. Every night I pray for my country. Good luck, Philippines. This is the saddest news I've heard. Hindi nila kayang takutin ang taong bayan. Pag nilusob sila ng bayan, sila ang tatakbo. Iilan lang sila. I pray for Tatay Duterte and for my country. Nakakalungkot ako sa kinahingit na ng pagboto ko sa Unity. I really voted for their tandem because I thought that it will be good for the country to have both of them as leader since both their fathers have done good for the country. I never thought that man I voted to save the country would become so greedy of power and money to the extent that Kuting forgot how PRRD helped their family to grant his father's wish to be buried in libingan ng mga bayani. How SMNI extended their station for him to air his wishes to run and to serve the Filipino people. So disappointing. So mga kabibig, yan lang ang mga ilang mga komento ng mga netizen after nilang nakinggan, napanood ang mga expose ni Miss Maharlika. At on my point of view, no, para namang nagsasabi ng mga katotohanan itong si Miss Maharlika
Kasi hindi naman niya kayang mag-live ng gawa-gawa lang istorya. I'm sure may mga reliable sources itong si Miss Maharlika para alamin kung ano ang katotohanan. At ayaw naman niyang yung pangalan niya talaga ay yuyurakan lang ng mga fake news. So maghintay-hintay tayo sa mga latest updates. We don't know, baka sa pagpasok ng 2024, dito sa sabog ang malaking issue ng pagpasok ng ICC. Ay, nakapasok na pala mga kabibig. O ano ang komento nyo? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.